Dami ko ding pinagdaanan sa buhay eh. Mga taong palaging pinagtitripan ka, hindi ka gusto, dami din ganon. So, I hope those people find themselves successful sa kanilang buhay. Dating health ng asawa ko, hindi naman may babalik yun eh. So, that's the reality of life. Lahat naman po tayo magkakasakit. Mamamatay din naman tayong lahat. Mayroon lang talagang iba na nagsasuffer at nauuna sa atin. Hello everyone! Good morning! Ayan, may ubo pa rin tayo. Pero at least medyo nadahan-dahan yung ubo. So, I'm gonna show you what's the day of the life here in Portugal as a housewife. Ngayong araw, yung anak ko, hindi ako yung naghatid sa kanya sa school. So, paiyak-iyak pa siya. Dahil sabi niya, mamimiss nga daw niya ako. Akala mo naman kung saan pupunta eh, no? Mamimiss niya ako, naiyak. Aga naiyak. Sabi ko, hindi ako maghatid sa'yo ngayon. Kasi, yung asawa ko at saka yung mama niya kasi mag-grocery. So, normal na gawain nila yan every first week of the month. Aside from sa aking father-in-law na nag-grocery. Tapos, dinadalhan kami dito ng mga karne, mga isda. Tapos, ito naman, yung grocery ay depende kung ano po yung kailanganin namin. Mga basic lang din. Kasi hindi naman namin yun, hindi naman tayo, how do you call that? Na may mahasa ba? So, kung ano nang kailangan yun. Tsaka alam naman nila ako kasi hindi ako masyado pala hingi. Hindi ako naghihingi. Kasi minsan, nagbibigay siya sa akin. Tapos sabi ko, it's okay, we still have in the house. So, alam niya yun. Olives. May olives ko ay tapos na natin yung 3 weeks na fermentation. I will show you how does it looks like yung fermentation ng olives natin. My God. So, ito na siya. So, these olives, na natin to for every 2 to 3 days, hinuhugasan. Hinuhugasan natin. So, this weekend, lagyan ko na siya ng mga spices. Yan. Ito siya, oh. Try natin. Pwede na. Pwede na. Hindi na siya ganun kapait. Tapos, lagyan natin ito ng spices. Nabuo na yung fermentation process. Yan. Okay na. Yan. Pwede na. Wala lang lasa. Mabait lang. Walang lasa. Kasi nga, di ba? But I will choose some kasi meron nalalanta, oh. So, piliin ko lang siguro itong ano ko. Baka ito pa yung sisira sa ano natin. Sa paggawa natin ng pickles. Lagyan kasi sana yung kopya ko. Lagyan ko lang naman doon, oh. Kinopya ko kasi yun online kung anong gagawin. Ayan, pipiliin ko pa to rigid checking before putting it in a jar. Kasi sayang lang ilalagay mo sa jar tapos may hindi maganda, di ba? So itapon na natin. Yun. I don't know. This one. Yeah, like this one. Meron talaga siyang I don't know how does
What does it happen? Ilagay ko na siya ulit sa balde. At saka on weekend, lagyan natin ng spices at saka vinegar para maganda siya, masarap yung lasa. Tapos, after that, pwede natin makain. Short lang actually, napaka-short ng process, ng bagong process na nakita ko sa YouTube. So, yun. Ito yung mga, kasi hindi naman perfect lahat ng olives eh. May mga sira-sira. So, you really need to separate it. Yan. So, last na to. It seems okay naman yung process natin. Kasi last time, parang nagmamadali ako eh. Ang pangit kasi ng process. Tapos, parang nilagay ko sa jar. Tapos, yung nag-ferment pa ba? Hindi siya maganda. Ang pangit ng resulta. Hindi makain. So, yeah. This time, I hope na maging maganda yung result natin. I will buy jars, proper jars for storage. Diba? Ayan. Lagyan natin ng tubig. Normally, ang tubig is hanggang maano siya dito. Over the olives. The next process will be on weekend. Last na yon. Tsaka, yeah. Let's see. Magkuha tayo ng wood sa labas. So, yan. Mostly pa rin dito sa Portugal, gumagamit talaga ng fireplace. Iba pa rin talaga yung heating system ng fireplace. Tapos, di ba gumagamit kami ng starter? This is the starter. Normally, this is the starter that we are using. Pero, the best pa rin, kahit may starter ka, you still have pine cones. Kasi yung pine cones, ang laki ng naitutulong pag-start ng fire. Yun, yung pine cones, at saka yung mga tinabas ko nung construction, nung summer. Yun yung ginagamit ko. Ang laking tulong nun. Pinupuno natin. Yan. Kasi dito, paulan-ulan, di ba? Paulan-ulan. So, kailangan natin na mayroon tayong storage sa loob. And of course, the problem is, pag nagagloves ako kasi masusugatan ako eh. Problem is always, pagpasok mo ng mga woods dito sa loob, madumi din. So, every time na mapasok ka ng wood sa loob, we need to clean up. So, this is our vacuum for the, i-vacuum ko lang muna. Actually, nalinis ko na, but not totally na vacuum. So, mag-vacuum tayo. Miss Bingo.
Last time, may nasunog ako. Nasunog yung vacuum namin dito. Kasi, meron pa palang glowing. Tapos yun, nilagay ko, binacuum ko. Yung vacuum, nasunog yung, yung filter doon sa loob. So, yun. So, linisin muna natin. Kasi, sobrang daming, from the wood. Diba, kinakat nila. So, sobra pang dami. Actually, naka-pajama pa ako, Hindi na ako nagbibihis. Nakita niyo yung dumi? Galing yan sa wood. Akala nila, maging housewife ka. Yung dali-dali lang, Mas may pa po. Pag nasa opisina ka, nakaupo ka lang all day. Pero kung housewife ka, ikaw lahat. Yun yung dumi dyan na semento. Dati yan, nang ginawa ng asawa ko yata, tapos hindi nila nilinis kagad. Ang hirap na scrape ng semento na to. Ito, semento to Pero ito, matagal na tong tile na yan, hindi yan kami ang gumawa niyan. Vacuum natin. So, ito yung vacuum namin pang dust. So, bago po ko pala makalimutan. Kasi it's almost 10 na. I will call my husband if he will buy pizza. Because, kalimutan ko mag-defrost ng meat. Oh my God. I will call him first. Ano ba itong buko? Sobrang ganda. Message na natin kung bibili siya ng pizza. Kasi tinatapon ko na yung pag hindi naman kasi yung meat. Hindi na kasi maganda yung na ibabalik mo pa. Defrost and defrost. Diba? So, maglinis na lang tayo. Yung asawa ko natatawa yan sa akin Kasi, kahit yung sa mga curtain. Napaka-strict ko. Kahit yung sa fold ng curtain, distance na. Distance dito. Nako. Minsan kasi pag siya nagbukas, hatakin lang, ilalaki Ganun lang. Kaya ako, gusto ko yung may distances ng fold, naka-fold ng maganda. Kasi hindi to, sobrang haba kasi nito, hindi ko pinutol. Yung mga fold distances. Ayan. Tapos may distance from the wall. Yung sofa. Para makahang yung... Yan. Napaka-strict ng lola, Bahala kayo. Basta ako gusto ko maganda yung bahay. Kasi nandito ka na nga buong araw. Tapos, ang pangit pa ng setup ng bahay mo, diba? Dapat maganda. Gandahan mo na. Para maganda sa paningin. Ewan ko. Basta ako pag maganda yung bahay, malinis, mabango. Yan. Natutuwa na ako niyan. Yun na yung kaligayahan ko. Healthy yung lahat. Healthy. Kasi yung dating health ng asawa ko, hindi naman may babalik yun So, that's the reality of life. Lahat naman po tayo magkakasakit. Mamamatay din naman tayong lahat. Mayroon lang talagang
iba na nagsasuffer at nauuna sa atin. Acceptance ba? Yan nga sabi ko eh. Yung tatay namin di ba 80 years old. Sabi ko eh, makarating tayo na ganyang edad. Tuwang-tuwa na siguro ako. Sabi ko sa asawa ko, gusto ko pag namatay ako, ayokong magkakasakit. Sabi ko, ayokong magkakasakit pag ako namatay. Kasi, ayoko silang magsasuffer. Kagaya na naranasan ko sa asawa ko, hindi po ganun kadali. So, I just thank God. And actually, to those people na minsan yung mga tao na na-encounter natin sa buhay, na minsan akala natin di ba, yung nagbibigay sa atin ng strength through by their doings, actions. Tapos, don't take it as negative kasi sila po yung nagbigay sa atin ng strength to fight sa life. So, dahil po sa mga tao na yun, nagiging strong ako. That's why I'm can stand alone by myself. Mga taong madaming ginawang masama sa'yo, diba? I'm thankful pa rin kahit pa paano. Kasi dahil sa kanila, yun nga, naging strong tayo. It's not bad after all. Yeah, of course, we feel bad, but it's not bad after all. Kasi sila yung dahilan na nagiging strong tayo sa buhay. Dami ko ding pinagdaanan sa buhay eh. Mga taong palaging pinagtitripan ka, hindi ka gusto, dami din ganon. So, I hope those people find themselves successful sa kanilang buhay, and I hope those people na yung mga anak nila will not suffer the same that what we have done to us. Yung mga pangbubuli, yung mga pagtitripan ka, di ba? Kaway-kaway dyan sa mga taong nagtitrip sa akin dati. At sa mga taong, alam mo yun, basta, sobrang daming taong ganyan. Isa-isahin ko yan sa vlog na to. Tingnan natin. So, yeah. Sobrang dami ko din naranasan na ganyan kasi. Madaming tao talaga na yung minsan, hindi ka gusto, di ba? Hindi mo naman mapipilit lahat ng tao. Tapos, yung, because I'm a kind of person kasi na I don't want to always belong to a group. Meron akong kaibigan, as in, pero mabibilang yun yung sa kamay, sa pa ako. Kasi, much better to have few people. Yung totoo naman, kisa naman yung sa mga tao na sobrang daming mga friends. Pagtalikod mo naman, ikaw yung pinag-uusapan, di ba? Ngayon, okay lang po. Usapan nila. Manood sila ng video, nakaka-contribute pa sila sa views ko. So, okay lang yun. Ngayon, dito sa YouTube, sometimes dito ka makakaganti sa mga taong nagmamariti sa buhay mo eh. Di ba? Nakaka-contribute sila sa views mo. Yeah, isa-isahin ko yan. Yung mga naranasan ko sa buhay, pagdating sa work, di ba? Lalo na sa akin. Tapos, yeah, they don't like you. Then, tingnan natin kung anong mga buhay meron sila ngayon, di ba? Kaya ako, I'm just silent, pero I'm watching them also. Yung mga taong may nagawa sa akin dati. So, tingnan natin kung makakatawa pa sila. God is really good. Hindi lang pwede na ikaw lang magsasuffer all the time. So, yeah, be careful for what you are doing to other people dahil karma is life talaga. Takot ako sa karma eh. Kaya ako na lang umiiwas. I have to save my life. My life is important more than anyone else. Di ba? Lalo pa nung wala akong pamilya. Ba't ko pipilit yung sarili ko sa mga tao na ayaw sa akin, di ba? Ganun lang yun.
meron kaming duvet. So, yung duvet is nasa loob. Yung duvet for winter at summer ay magkaiba po. So, this is a winter. Mas makapal yung mas makapal yun kaysa sa summer. So, sa Philippines, kung gusto niyo magamit ng duvet, dahil hindi naman po winter doon, iba po talaga. So, you better use na pang summer na duvet. Kahit may aircon pa po kayo sa Pilipinas. Dapat, yung gamitin nyo ay summer duvet. Hindi yung winter. Kasi yung winter, sobrang kapal eh. Tsaka mainit kahit may aircon kayo. Iba yung winter dito. Kisa sa aircon lang. So, to make yourself comfortable, dapat, tapos, meron kami nito, na blanket. So, comfy. Kahit 16 degrees, hindi po malamig. So yeah, ganyan yung buhay natin dito. I already cleaned up. My husband left for school. So yun, I already washed the plate. Then, kita nyo naman, I already make the olives. I already make the, how do you call that? Actually, I already cleaned up Beatrice's bedroom too. Before she left, when she woke up, I always clean up right away. And then, I teach her, pero sobrang bigat kasi ng mga winter na, tawag nito, ng mga blankets. So, I'm the one taking care of it. So, yun. So, I already make the fireplace, clean up the fireplace, clean up the olives. So, yeah, I just check. Tapos yung ko, i-wash ang washing machine. We just hang the clothes. After that, anong oras na ba? Alas 10 na. After hang the clothes, maybe I'll mop the floor and vacuum more the floor here. Kahit walang dumi, vacuum tayo. Kasi ayoko nga na dust. Baka yung namin isa dust din. Sobrang linis siguro. Ito yung diferensya ha. Sobrang nyo din. Pag sobra nyo ding sa mga linis, minsan nagiging you are so sensitive sa mga irritations na dahil nga sa sobrang linis natin. So, hindi tayo nakaka-adapt ng dumi. So, this is also the first time na nag-change din ng far yung aso namin. So, I don't know kung meron din cause nung ng far ng aso. Kasi yung winakyong ko sa labas, far lang ng aso yun. So, sobrang niyang kapal ng far niya. So, yun, nag-change far kasi sila. Kasi hindi naman to Maltese eh. Ang Maltese hindi nag-change ng far eh. Ginugupitan mo lang. So, ito sila nag-change sila summer at saka winter na far. Just clean up the living room. Diba? So, malinis na. Uy, yan, nagtumbling pa yung natin. Nagtumbling pa yung ko. Dito. Vinacuum ko nga. So, let's put this back. Kasi hindi kami nagdadala ng sleeper sa living room. So, our sleeper is until here. So, ayan. Malinis na yung dining natin. Yung vacuum nandun pa rin. Later, I'll just cook food. So, ganito na yung setup natin dito. Yung aming Christmas tree na dito. Handyan. At saka, simpleng buhay, di ba? Ayan. Ganyan lang. So, yeah. Tapos, magluluto ako ng lunch. Maghahang ng clothes. Mag-iron ng clothes this afternoon. Sobra kong daming paplansyahin. Dahil nga, winter, diba?
Tapos, for the past weeks, grabe yung sakit namin. So, Beatrice, hindi ako makagising. Normally, I woke up 4 a.m., 3 a.m. to iron the clothes. So, para matatapos ko. So, this last weeks, hindi ko talaga na gawa-gawa yun. So, I have a lot of clothes to be ironed.